Mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence na ko po nilampaso ni Pam Baricuatro, si Governor Gwen Garcia. Ay, hindi na pala. Hindi na natin siyang tawaging governor kasi nilampaso nga. So talo na si Gwen Garcia. So ang bagong governor na unofficial na posibleng maging bagong governor ng Cebu Province ay si Bam Baricuatro Garcia. Nagwala. Naku, grabe naman yan. Tingnan natin kung ano ang resulta. Naku, grabe mga kapatid. Panoorin natin Tingnan natin yung resulta ng halalan ni na Bam Baricuatro. Ito yung mga kabibig, oh. Yan pala. Bam Baricuatro, Pilipilaban, 922,059 votes. Kay Gwen Garcia, 613. So 300,000 ang laman ni Pam Baricuatro. 'Di ba? So, makakabawi pa ba si Gwen Garcia diyan? Dito naman sa Vice Governor, ang dinala ni Gwen Garcia ay si Soco Glenn. Tingnan mo kabibig, 'di ba? Kung itong boto ni Soco Glenn ay naging boto ni Gwen Garcia, posible pa na mananalo si Gwen kasi tight eh. Baricuatro og ang Soco Glenn, tight yung yung botohan dito, yung votes nila. Pero ang problema, parang hindi nadala or parang nilaglag si Gwen Garcia. Mas umangat si Soco Glenn. Diba? If you try to analyze ba, itong si Gwen Garcia at Soco Glenn, ito yung magtandem. Dinala ni Gwen Garcia si Soco Glenn. Ngayon, ang nangyari, mas umangat sa boto si Soco Glenn kumpara kay Garcia. And ilan na ba? 65.59%. Updating na. Dumadami kabibig. Updating na kasi. Na natin update na kasi ang resulta. Let's see kung ganun pa rin ba na panalo si Pam kumpara kay Gwen Garcia. Itong ang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa nangyayari ngayon. Sabi ng Garcia, need for you to retire. Lots of corruption. Sabi ni Paul Guevara. Huwag kayong kukurap. Naku po, baka magbabago yan later on. Tagam na si Lula. Impas talaga. Lai, anong nangyari, Lai? Hindi ka na makapahinga, Lai. Mag-concede ka na talaga. Concede na po, Lola Gwen, ang wakwak sa Cebu. Uy, grabe naman kayo mapag-usga kay Gwen Garcia, wakwak. Grabe. Yung wakwak kasi is parang yan. Tik-tik. Grabe naman kayo. Nako, hindi na kaya yung diferensya between Bam Garcia, Baricuatro Pam at Garcia Gwen. Ang layo talaga kabibig. Hindi na kaya ni Gwen yan, di ba? 922,000 versus 613. Malayo talaga kabibig eh. So ano ba ang kulang? Ano ba ang nangyari? Hindi ba nakatulong si Pangulong Bongbong Marcos? Kasi, di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos pinuntahan talaga si Gwen Garcia. Naglabas ng 20 pesos per kilo na rice. Na akala nila ay makakatulong. Pero hindi eh. Mas lalong lumala. Tingnan mo, ano ang epekto? Bagsak na bagsak. Bagsak na bagsak ang ni Gwen Garcia, ang boto ni Gwen Garcia. And knowing naman, meron din nagawa itong si Gwen Garcia sa Cebu Province. Marami siyang nagawa. Pero, baka gusto man talaga ng mga Cebuano ng bagong leadership. Bagong leadership na kung saan nakikita nila kay Pam Baricuatro. And si Pam Baricuatro ay na-endorse ni VP Sara, na-endorse ni Pangulong Duterte. Natural, Cebu is known to be a Duterte province. Province. Paano na yan? Tapos, ito si Gwen Garcia, may kaso sa ombudsman. Tapos, kailangan niyang bumaba. Di ba? Tapos, hindi siya bumaba. Tapos, kakasuhan pa niya ang ombudsman.
'Di ba, nag-file siya ng kaso kay Ombudsman Martires. So, parang yung mga issue na yon ay nagdagdag sa mga tao na ay parang iba na ang ihip ni Gwen ngayon, parang lumaki na ang ulo or parang kailangan natin ng bagong governor. So yan ang nangyari, kabibig. Parang hindi nagustuhan ng mga tao yung 20 pesos na kilo na bigas. Kahit pa na very proud sila na sila ang unang nagpalabas ng 20 pesos per kilo na bigas. Ang tanong, may pagpatuloy ba yon ngayong talo na si Gwen Garcia? O nga, no? May patuloy kaya yon yung 20 pesos na kilo na bigas? As in, grabe mga kabibig. O, hindi na talaga, hala, wala na si Gwen. Pildi na si Lalay. Wakwak lupan. Lay, paulit na sa iyong balay. Pahuway na lay. Pakibantayan po, baka later on maiba yung takbo ng boto. Hindi naman ang layo ng agwati, 300,000. Malayo na yan. Imposible na yan na maano ni Gwen Garcia. Napakalayo mga kabibig. Parang hindi na kaya ni Gwen Garcia ang abutin yan. Hindi na talaga kaya. Naku po, ano kaya ang maging reaction ni Gwen Garcia? Knowing na talagang wala na. In the latest partial unofficial results of 2025 gubernatorial elections Cebu, candidate Pam Baricuatro has taken a significant lead over her opponents based on data released. So these numbers are part of the partial and unofficial tally, and the final outcome will depend on the remaining uncounted votes. Do you think yung uncounted votes ay pwede pang ipuno sa votes ni Gwen Garcia? Sabi ng iba, we continue praying Cebu is the smartest voters. Congrats, Gov. Pam. Biggest upset in Philippine politics. Uy, upset daw. So yung pagkapanalo ni Pam Baricuatro ay parang isa sa malaking tawag ditong problema or parang hindi karapat-dapat si Pam Baricuatro. Bakit? Grabe naman yung iba nung grabe sila mambatikos ni Pam Baricuatro. Tingnan nyo, binatikos si Pam Baricuatro. Tingnan nyo nangyari kay Gwen. Hindi laglag. Hindi talo si Gwen. Yun ang problema pag negative campaigning ang gagamitin. No? Pag negative campaigning at you keep on bashing the person na wala namang ginawa sa'yo, natural, babalik talaga yun sa'yo. Ang tawag dyan sa ibang tao, karma. Ang gaba, dili magsaba, sabi ng ibang tao. Pero baka malay natin, magbago ang panahon, baka, for example, si Pam Baricuatro na ang mananalo, bibigyan ng 3 years. I think 3 years, no? Governor. I think 3 years. Tapos, Cebuanos will observe kung ano ang pwedeng maibigay na programa ni Pam Baricuatro. Marami naman siyang mga promises na mga magandang programa. So kung hindi ito makikita ng mga tao, tapos itong si Gwen tatakbo ulit, 'di ba? We don't know kung ano ang mangyayari, kapipig. So yan lang po ang latest trending news ngayon, talagang pinag-usapan, talagang nilampaso ni Pam Baricuatro. And Pam never expected this thing will happen. Kasi alam ni Pam na yung makinarya niya hindi naman gaano kalawa kumpara kay Gwen Garcia. Si Gwen Garcia, merong presidente na talagang nag-attend at talagang sinamahan si Gwen Garcia sa Dumanhog ba yun? Nagkaroon sila ng campaign rally, kumain pa sila ng 20 pesos na bigas, may mga padrama pa sila na namimigay ng 20 pesos na bigas, maraming ayuda pinamimigay, pero heto, talo pa rin. So, nasa tao talaga ang huling halakhak, ang huling paghuhusga. Maybe this is the time for Gwen Garcia to reflect. Ano bang maling nagawa ko sa mga Cebuanos? Bakit hindi nila ako binoto ulit? May pagkakamali ba akong nagawa? Or baka sobra lang akong masyadong higpit? Diba? So, and Gwen Garcia has may kaso pala ito si Gwen Garcia. Kaya nga, may pinapababa ng ombudsman. 6 na buwan na dapat siyang bumaba at walang sahod, pero ayaw niyang bumaba. Yung part na yun, kabibig, yun ang mas lalong nagpabagsak kay Gwen Garcia. Parang wala siyang respeto sa sinabi ng ombudsman. Pero may rason naman si Gwen Garcia bakit siya hindi bumaba.
At ngayon, kakasuhan niya ang ombudsman. Paano niya kakasuhan ngayon kung talo siya? So yun lang kabibig ang ating Let's Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.